Mayelong umaga sa inyo mga kaibigan. Ngayon ay Huwebes at ika-13 ng Pebrero. Bandang hapon ng Miyerkules, kahapon ay nag-umpisang pumatak ang niebe, ang snow dito sa aming lugar, dito sa Kalakhan, Toronto. At tumigil ng mga bandang alas actually hindi pa siya natigil. Naghupa lang siya ng konti. At ang susunod dito ay pagtaas ng temperatura, kaya sa patuloy niyang pagbagsak ay meron siyang kabasaan, kaya mabigat. Makikita ko sa inyo pumatak overnight na snowfall ay halagang kataasan ay nasa 11 inches, kulang-kulang 12 inches sa paligid, sa driveway. Sa mga lugar naman kung saan may snowdrift ay mahigit isang talampakan. Wala masyadong hangin, pero mamaya magkakaroon kami ng snowdrift sa mga, kasi dahil manggagaling sa bubong ang mga snow, nasa bubong na mahihip ng hangin dahil nasa 50 clicks ang hangin na darating sa amin, kaya that's a blizzard type kung kasamahan pa ng marami snow, which hindi naman siguro. At visibility, yun ang mga kategorya ng blizzard, pero hindi magkaka-blizzard kami. Isang kategorya lang ang nakuha niya, which is 50 clicks, kaya kulang pa ng dalawa, yung visibility at yung amount ng at yung snow, yung tagal niya, kailangan magtagal yun ng at least I believe 4 hours yata yun na consistent yung hangin. Well, papakita ko sa inyo yung ginawa ko, kasi kanina pa ako gising, alas 3 ng umaga. At tingnan niyo, hindi pa ito tapos, pero gusto ko na makapag-video para magawa ko na dire-diretso ng aking panaman ng pagkakabalahan ko ngayon. Ito sa kalsada, kaya hindi ko alam kung makikita nyo ng maayos to. I would say close to a foot. Close to a foot yung mga pumatak ngayon at hindi pa natatapos. Kaya maikling update lang kaibigan. At kita muli tayo. Alright, ganito lang muna kaibigan. Ang oras ngayon ay February 13 nga pala ngayon, 2025. At ang oras ay 1 minuto na lang at alauna na ng hapon. So sandali temperatura maaraw ngayon, kaya konting kalaman. Currently -6 ngayon. Ang prediction nila pinakamababa ay -5. Pinakamataas pala ay ito na yung pinakamataas niya. Pinakamataas ay -5 at pinakamababa ay -10. Currently -6 at feels like -13. I hope na hindi nakakalito yon. I-rewind nyo na lamang kung sakali. Kasalukuyan yung nararamdaman nyo ngayon ay -6 at ang prediction nga nila pinakamababa -5 at pinakamataas ay -5 at malamig ay -10. Pero yun yung tinatawag na, ano man tawag doon, yung ambient temperature. Tama ba ako? Parang kinala ko kung hindi nagpapunction yung utak ko ngayon Pag humangin or ramdamin nyo hindi currently -6, kahit dahil sa hangin feels like -13. Hope that makes sense. Nalinis ko na itong driveway namin at ayoko mag-edit ng mga plate number, although balang araw tingin ko hahayaan ko na yung mga plate number. Ito siya.
buti pa lang ayoko pang bitawan yung paksa na temperature dahil paliwanag ko sa inyo, o maybe naipakita ko na ito sa inyo, dahil may araw kahit feels like -13 at ang ambient temperature ay -6, pag humangin feels like -13 ay natutunaw siya. Lakay, ba't natutunaw siya below freezing temperature pa rin kayo di dyan kasi yung araw. Kaibigan, ulitin ko ulit yung sinasabi ko na every bit helps, kaya pa nasinagad kayo ng araw. Napakasarap sa pakiramdam, napakasarap sa pakiramdam ng araw sa balat dahil sa malamig nga, konting sinag lang, ramdam nyo na nabubuhayan kayo ng loob, na sumasarap yung pakiramdam. Very warm. Only 10% na lang yung battery ko nito. Gusto ko lang magpaalam sa inyo, at bago yon, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura kapag hindi pa nakakarating ang plow, hindi pa napaplow to. Again, almost let's call it a foot of snow ang pumatak overnight hanggang kaninang madaling araw. Nag-umpisa ng Miyerkules, February 12, at natapos ngayong Huwebes, yung Huwebes. Alauna na nga pala, I believe. Nabanggit ko nga dito. Ganyan. May short memory. Sa ngayon, yung kaninang umaga pa, yan ang ginagawa ng mga plow truck dito sa kadalasan sa syudad. Hindi lagi ng case dahil sa mga probinsya, hindi lagi priority ang road, ang main road, even dito sa Kalakhan, Toronto, at karating syudad. Toronto at karating syudad ay itong priority ng mga plow truck dito, itong clearing crew. Make sure na yung main road ay maayos. Isa pa, paano ba? Ano ba sabihin ko? At pag natapos sila sa main road at hindi napapatak ang snow, nalagyan na ng asin, na plow na, okay na lahat, di ba, yung main road, saka pa lang sila pupunta sa back road, sa mga maliliit na kalsada katulad ng sa amin dito na papakita ko sa inyo. Pagdating nila dito sa kanila ipa-plow. Ngayon, pag naglinis kayo ng driveway dito, yung snow na darating na kasi dahil sila ipa-plow nila, di ba? Yung ibang snow na yon ay mapupunta sa driveway nyo ulit sa harapan. Yan tinatawag na yung windrow. Yung windrow na yon, yung umbok na, alam nyo yung nagbibuild kayo ng palay sa atin, di ba? Pag dinaanan niyo ng bisikleta o ng kotse, ng jeep, kahit nyo up and down kayo, kasi nga yung mga hump, well, yun ang case nun, yun ang cause nun. Kasi yung windrow, windrows yan, windrow, yung snow windrow yon. At yun ang mabigat, at yun ang ayaw ng mga tao dito, dahil naglinis na ako tapos may nagtambak na naman ng city. Yun ang lagi nilang problema. Meron kami programa dito na pagkadating pagka-plow ng snow, may kalat na, di ba? Within few minutes darating ang another plow. Yung plow na yun, yung ang tatawag doon windrow plow, kiniklear niya yung windrow, yung nakaharang sa harapan ng driveway nyo, and at the end of your driveway, ihahawiin niya. Again, taxpayer money yun. Few years ago lang ang inlunsad yun, at programa yun para talaga sa mga seniors na walang talaga mga senior talaga ang qualified nun. Ngayon I believe bahay na nagbabago yung batas, kaya pero nag-umpisa alam ko sa senior, hindi pa rin maganda ang serbisyo nila. Ewan ko lang ngayon, yung una kasi kung ang driveway mo ay double wide or 2-car driveway, isang kalahati lang ang lilinisin niya. I know it's crazy, di ba? Yan siya. Ako nga pala yan yung snowblower ko, para naman may malakaran ng mga tao dito na walang kotse. Kaya sa windrow, ito pa rin. Sa windrow, ito yung parang, imagine nyo ito yung windrow. Kapag dumaan ng plow, naiipon yan, isang bungkos, hindi ko alam sa Tagalog, isang tambak
at ito ay nakaharang sa harapan ng iyong driveway, sa end of your driveway. Kaya kapag lalabas ang kotse mo o papasok, hindi nahihirapan. Kaya kailangan palahin mo yon. May service nga dito sa amin at karamihan dito sa Kalakhang Toronto na kiniklear yan. May dadating na tractor. Ang kalakaran hindi siya tatagal, ilang minuto lang, kasunod siya lang ng plow. Pero minsan tumatagal sila ng ilang oras bago dumating. Kaya ang gagawin nila, meron siyang plow. Ang plow niya, imbis na ang plow niya ay nakaganito. How's that? Vertical. Tatapyasin niya, tapos dediretso siya hanggang para ma-clear. Ayun kaibigan, di ko alam kung i-upload ko ito, pero may isa pang bagyo na darating kami ngayong ang prediction 11 inches, maybe more, depende sa ihip ng hangin, depende sa temperatura na darating pa, na temperatura na actual na araw na yun. So weekend, Saturday or Sunday, I believe Sunday, at Monday naman family day, kaya long weekend dito sa amin. Not sure sa ibang probinsya yun. Okay kaibigan, hanggang dito na lang muna at kaibigan, hanggang sa muli, padayon.